Sa mundong ito, biglang lumitaw ang isang istruktura na kilala bilang Tower of Malevolence, o tinatawag na Harbinger of Disasters, nang walang palem. Kasabay nito, maraming demon at halimaw ang lumitaw, nagdulot ng kaguluhan sa sangkatauhan at naglubog sa kanila sa kawalan ng pag-asa. Ang pinsala na dala ng mga ito ay napakalubha kaya't ang sangkatauhan ay dinala sa bingit ng pagkasawi hanggang sa unang henerasyon ng mga nagising, kilala bilang ang mga founders, ay bumangon upang haminin sila. Ang mga alamat na mandirigma na ito ay nakayang pigilin ng mga mabangis na panganib at sa huli ay nagtagumpay sa kanilang pagwasak, sa proseso ay nasira ang tornilyo. Sa unang pagkakataon, ang sangkatauhan ay nanalo laban sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Tinaguri ang mga bayani ang mga founders, at ang kanilang mga dakilang gawa ay isinagawa sa musoleo ng mga founders. Isang siglo ang lumipas, isang batang lalaki na ang pangalan ay Kenagi Minato ay nakaupo sa isang aklatan, abala sa pagbabasa ng isang aklat tungkol sa mga dakilang karakter na ito. Habang bumabasa siya, natutunan niya ang tungkol sa isang matapang na mandirigmang, na walang iba kundi isang pirasong kahoy lang ang hawak, na nagtagumpay sa pagtatalo sa 10,000 soldado. Natuklasan din niya ang kwento ng isang matalinong mangkukulam na kayang magtapo ng malakas na mahika kahit hindi man lamang nagsasalita ng dasal. Ngunit sa kasalukuyang panahon, itinuturing na lamang ang mga kwentong ito bilang mga alamat o kwentong pantasya, na malayo sa katunayan na dati nilang kinabibilangan. Bagaman ganito, si Kenagi ay nangarap na maililok ang kanyang pangalan sa kasaysayan, gaya ng ginawa ng mga tagapagtatag. May tatak ng mga hinirang siya, isang misteryosong marka na lumitaw sa kanyang katawan, at sumumpa siya na patunayan na karapat-dapat siya sa titulong iyon. Ngunit ibang usapan na ang realidad. Habang nagdiriwang ang kanyang mga kaklase sa pagsasagawa nila sa kanilang klase, nakaupo pa rin si Kenagi, ang kanyang titig nakaangkle sa screen ng kanyang telepono. Ang mensaheng bumalik sa kanya ay nagpapatunay sa kanyang pinakamalaking takot. Nabigo siya sa pagsusuri para sa pagsasanay ng mga mananakas. Habang pumupuno ng tawanan at palakpakan ang hangin, namumugto ang kanyang mga mata sa luha. Upang dagdagan ang sama ng loob, nagsisimulang asarin siya ng kanyang mga kaklase, nagbibigay ng biro tungkol sa pagsasagawa ng isang party habang sarcastically na inaanyayahan siyang maglinis ng basura sa halip. Bilang isang taong nagising, nauunawaan niya ang simpleng patakaran. Ang pagsusulat ng isang pangalan ay magtitiyak ng tagumpay sa pagsusulit. Gayunpaman, sa kabila ng kaalaman na ito, 3 sunod-sunod na taon siyang nabigo. Walang ibang patunay kundi ang pangungutya at paglaganap ng kahihiyan. Ito na ang kanyang huling pagkakataon, at sa paglipas nito mula sa kanyang mga kamay, tinatanggap na niya ang ideyang ang pagiging isang hunter ay isang hindi posible na pangarap. Mag-isa sa silid-aralan, tahimik na nagtitipon siya ng mga tapo na piraso ng papel, mabigat ang kanyang damdamin sa disappointment. Ang pagkakuha ng perpektong marka sa pagsusulit at pagbibigay ng ilang taon sa pagpapabuti ng kanyang aura ay wala ring kahit ano. Ang kanyang crest, ang tinatawag na tatak ng lakas, mas pakiramdam niyang isang walang laman na peklat kaysa regalo. Hinigpitan ng hawak na basurahan, nakakainis at kalungkutan ang sumanib sa kanya hanggang sa magtapon ang kanyang mga salita. Siya rin ay umaasang makatayo sa gitna ng mga founders, mapabilang, at maging higit pa kaysa isang talunan. Biglang nagpasok ng kanyang kalungkutan ang isang boses, tumatawag sa kanyang pangalan at inuudyukan siya patungo sa pinto ng paaralan. Napabalik sa katotohanan, nag-atubiling sumagot na siya ay tuluyan ng nakalimutan. Dahan-dahan, umaasa siya, kahit isang beses lang, na mapuri, na ipagdiwang katulad ng A-rank hunter, si Hisaki Keisei. Sa labas, mayroon nang nagkatipo na isang grupo ng mga mag-aaral, nag-uusap-usap tungkol sa kanilang mga sarili. Si Hisaki Keisei at kanyang kagandahan. May ngiti siya na nagpapakumbaba, itinuturo ng lalaki ang kanyang mga estudyante, kinikilala ang gulo na dulot niya. Habang doon, ang mga tagasunod ni Hisaki ay tumutok sa pansin kay Kenagi, sinasaway siya dahil sa pagdating ng huli at pagpapatagal sa kanilang leader. Nauutal, wala siyang magawa kundi mag-alok ng mahinang paumanhin. Ngunit bago ito lumaki, si Hisaki na mismo ang sumasagupa, pabiro na iniuutos sa kanyang mga kasama na hamupa. Isang tagasunod niya ang nagmamadali na ipaliwanag, ngunit si Hisaki, nang may puwersahang ngiti, itinuturo ang mga periodista na nakatambay malapit.
Ang pagkakaroon ng mga reporter ay pumipigil sa anumang karagdagang mga pagtutol, at ang kanyang mga kasama ay nagmamadaling humingi ng paumanhin. Lumapit ang isang reporter kay Hisaki, may kasamang sigla habang ipinapakita sa kanya ang isang larawan na para sa takip ng isang nalalapit na dokumentaryo. Ang larawan ay nagtatampok ng eksaktong sandali kung saan niya pinabagsak ang isang dragon sa isang bagbog ng kanyang sibat. Nang tanungin kung anong iniisip niya, nagbigay si Hisaki ng halo ng pagmamalaki at kahihiyan. Inaamin na bagamat ito ay isang magandang larawan, may kaunting kaba pa rin siya na makita ang kanyang sarili na pinupuri ng ganong paraan. Kanagi at si Hisaki ay sabay na pumasok sa paaralan 3 taon na ang nakakaraan. Mga taon nang nakalipas, pero palagi nang magkaiba ang kanilang landas. Si Hisaki ay isang bata sa antas, madali niyang nakakamit ang mataas na marka sa bawat asignatura, samantalang si Kanagi ay walang iba kundi isang di mahalagang bagay, isang madaling target para sa patuloy na pang-aalipusta ni Hisaki. Ngayon, sa pilitang nagkasama sila buong araw para sa dokumentaryo, hindi mapigilan ni Kanagi na tanungin kung bakit siya tinawag sa unang lugar. Lumutang ang kuryusidad sa gitna ng mga mamamahayag habang itinuro ang kanilang pansin kay Kanagi, nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Agad na humarap si Hisaki, parang handa nang magpakilala, pero biglang huminto sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Pabulong na bamaling siya sa isa niyang tagasunod, nagtanong ng mabilis kung ano ang pangalan ng lalaki. Kanagi Manato ang kanilang sinabi. Dahan-daang umoo si Hisaki, paulit-ulit ang pangalan ng malakas, nagpapanggap na kilala. Sinabi niya na bagaman hindi gaanong kahanga-hanga ang mga marka ni Kanagi, laging hinihingi nito ang tulong ni Hisaki, na kadalasang nakikialam sa sariling pagsasanay. Nag-iwan ng tanong sa isipan si Kanagi sa pahayag na yon. Ang kanyang pagkalito ay lalo pang lumalim nang sabihin ni Hisaki sa mga reporter na madalas humingi ng tulong pinansyal si Kanagi. Alam ni Kanagi ang katotohanan. Si Hisaki ang palaging kumukuha sa kanya, hindi kabaligtaran. Ito ang isang taon na kakaiba sa lahat ng pinagdaanan niya, puno ng kahihiyan at kawalan ng lakas. Nahumaling ang mga reporter sa kwento ni Hisaki, pinupuri siya bilang isang walang kapintasan na huwaran. Parang upang patibayin ang imahe na ito, biglang humawak si Hisaki kay Kanagi at ipinahayag sa harap ng kamera na malapit na siyang gising bilang isang binuhang bagong tao, itinakda na mag-iwan ng kanyang marka sa kasaysayan. Tumingin ang mga reporter kay Kanagi, inaakalang may dangal siyang nararamdaman sa ganoong kabaitan. Hinahamon nila siya ng sagot, asam na marinig ang kanyang pasasalamat. Handa si Kanagi na talikuran ang gayong kabulukan, ngunit inantok siya nang lumapit si Hisaki at bulong ang sinabi na nabigo siya sa pagsusuri at walang silbi siya. Binatukan niya si Kanagi, sinabing mabuti nang tanggapin ang resulta at iwasang magdulot pa ng aberya. Isang mariin na hawak sa kanyang balikat ang nagdulot sa isip ni Kanagi na balik-balikan ang mga pighati na kanyang naranasan dati. Napaluhod siya sa takot, at noong siya ay sindakan sa lungguhit at tuwin sa lungguhit siya sa lungguhit iyon. Sa wakas, nagsalita siya ng may pilit ng ngiti, sinasabi na wala raw salitang sapat para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Dahil dito, itinulak ni Hisaki ang usapan patungo sa ibang direksyon. Limitado daw ang oras, sabi niya, at kailangan daw magpatuloy ang diskusyon. Yumuko siya patungo sa kanyang mga tropeyo, na nag-iwan kay Kanagi na kinikilabutan. Mula sa likod niya, napansin niya ang mahinang usapin ng dalawang reporter, ang isa ay nagtatanong kung karapat-dapat bang banggitin pa ang pangalan ni Kanagi, at ang isa naman ay tinataboy ang ideya ng lubusan, sinasabi na walang magmamalasakit. Sa sandaling yun, nakuha ni Kanagi ang mapanlait na katotohanan, na ang kapangyarihan lamang ang nagtatakda kung sino ang maalaala. Wala raw saysayang moralidad sa equation. Nang ibabaw siya sa pagpigil sa mga luha na nagbabanta na lumuha habang sinisikap niyang bigkasan ang kanyang sariling pangalan. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, may nagsalita, nanlulumo siya mula sa kanyang mga iniisip. Lumiko siya at nakita si Hisaki na papalapit na kasama ang kanyang mga kasama. Walang paliwanag, iniutos ni Hisaki sa kanya na magpakita sa Founders Mausoleum pagkatapos ng klase. Si Kanagi, nalito pa rin, nagtanong kung bakit. Ngunit ngumiti lamang si Hisaki bago magmungkahi ng isang hindi inaasahan. Isang pagkakataon, kinailangan ni Kanagi na kumuha muli ng pagsusulit. Ito ay nagulat at naguluhan pa si Kanagi.
Tiniyak ni Hisaki sa kanya na siya ang baalang mag-asikaso ng mga bagay sa asosasyon. Nang tanungin ni Kanagi ang kanyang motibo, maliwanag na sinabi ni Hisaki na ito ay isa lamang sa kanyang hakbang upang mapataas ang kanyang imahe. Ang huling bahagi ng darating na dokumentaryo ay magaganap sa Moleskine ng tagapagtaguyod. Dapat na makunan ng video roon lahat, at kailangan itong asikasuhin ng maayos. Bago umalis, labis na ipinakaalam ni Hisaki na walang ibang pagpipilian si Kanagi kundi sumunod. Habang nananatili si Kanagi doon, nahihirapan ito na maintindihan ang sitwasyon, at ramdam niya ang laban sa kanyang loob. Kinamumuhi ang gamitin bilang 1% para sa pagpapalaganap ng imahe ni Hisaki, ngunit sa kasalukuyan, ito ay isang dambuhalang pagkakataon. Bagaman may sama ng loob, unti-unting lumutang ang ngiti sa kanyang mukha, na determinadong hindi na siya muling bumagsak. Sa kalaunan, sa Moleskine ng tagapagtaguyod, umiikot ang mga kamera habang pinapalabas ang huling eksena ng dokumentaryo. Hinuhuli ng lente si Hisaki na nakatayo sa harap ng makasaysayang lugar, nagpapahayag ng isang malaking salaysay. Matapos ang panayam ng mga reporter kay Hisaki, nagpasalamat sila sa kanya sa oras na ibinigay niya, sinabi nilang napakaganda ng litrato na kanilang nakunan. Si Hisaki ay magalang na sumagot, ipinahayag ang kanyang kasiyahan para sa artikulo na pagsusulat. Pagkatapos umalis ang mga reporter, si Hisaki ay lumalim pa sa mausoleum, kung saan ang kanyang mga sumusunod ay nangangalap ng kung ano. Tinanong niya kung nahanap na nila ang pintuan, at kanilang maagap na itinuro ang isang nakatagong daan, tanong kung ito na ba ang kanilang hinahanap. Bigla, may boses mula sa likod na nagtanong sa kanilang mga aksyon. Si Hisaki ay pabiro na sumagot, halos natatawa, inirereto na dapat sigurong napagtanto na ng taong yun. Ipinahayag niya na sila ay nasa isang pagsasaliksik sa yaman. Ang isa pa nilang kasama, si Kanagi, ay nagalit, tinawag si Hisaki na isang mang-aagaw sa hukay at nagtanong kung nauunawaan ba nito ang kahalagahan ng mga nakahimlay sa mausoleum. Pinagtanggol ni Hisaki na hindi mahalaga ang nakaraan, sinapak ang isang imahe ng isa sa mga founder at nagdeklara na walang kabuluhan ang nakaraan. Ipinagtanggol niya na ang pagkakataon na yumaman ay napakalaki para palampasin, binaliwala ang kahalagahan ng mga labi ng mga founders bilang pawang gamit sa kasaysayan. Si Kanagi, may halatang pagkairita, kinilala ang kadakilaan ng founder, at ipinaaabot ang kanyang pagnanais na gayahin ang kanilang alaala. Sa galit, hinabol niya si Hisaki, ngunit nang iwasan ng madali ni Hisaki ang atake at hinampas si Kanagi sa tiyan, na nagdulot sa kanya na magdusa sa sakit. Habang patuloy na binabatikos at sinasaktan siya ni Hisaki, isang kasama niya ang hamarang, nag-aanunsyo na nakatuklas sila ng isang mahalagang bagay. Iniabot ng lalaki ang isang koleksyon ng mga hiyas, kabilang ang isang bilog na kristal na tila lumalabas ng misteryosong liwanag. Labis na nagagalak si Hisaki, na sinasabing ito raw ay makakatiyak ng kanyang kinabukasan nang hindi na kailangan pang magtrabaho. Si Kanagi, mahina at nahihirapan magsalita, subukang pigilan sila, ngunit walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Kinuha ni Hisaki siya sa bayo at ipinaliwanag, sa simpleng paraan, na ginamit niya si Kanagi mula noon. Ipinakita niya na pinamaniobra niya si Kanagi, alam ang kanyang madalas na pagdalaw sa aklatan at mga pangarap. Sa walang emosyon na pahayag, ipinahayag ni Hisaki na naglingkod lang si Kanagi bilang isang taya sa kanyang plano. Pagkatapos, hinatak ni Hisaki si Kanagi palabas, inaasar tungkol sa kanyang pangarap na maging isang mangangaso. Ipinahayag niya ang kanyang plano na nakawin ang mga kayamanan mula sa musoleo. Biglang nawala si Kanagi, at si Hisaki ang nagpaparatang na siya ang may sala. Habang hawak ni Hisaki si Kanagi sa gilid ng bangin, pinagtatawanan niya ito at nagtanong sa pangalan nito sa huling pagkakataon, pero baliwalain lang ang kahalagahan nito. Sa pamamaalam na puno ng kalupitan, hinayaan ni Hisaki na bumagsak si Kanagi, iniwan itong harapin ang kanyang kapalaran. Lumubog si Kanagi sa ilog, ang kanyang isipan ay abala sa tanong kung ito na nga ba talaga ang wakas. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-aalala tungkol sa mga taon ng pagsasanay, ang maraming mga pagsusulit, at kung lahat ito ay walang kabuluhan. Pakiramdam niya na unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao, na hindi man lang nila maiiwan ang kanyang pimarka sa alaala ng mga tao. Sa sandaling ang disperasya ay unti-unting lumalamon sa kanya, bigla siyang napalibutan ng kakaibang liwanag. May mga anino na biglang lumitaw,
ang mga boses ay nag-echo sa paligid niya, na nagsasalita tungkol sa isang sisidlan at ginagamit si Kenagi para tuparin ang kanilang nais. Ipinaalam nila ang kanilang sarili bilang mga mahuhusay na espiritu, ang mga kaluluwa na nakakandado sa loob ng banal na lugar. Talagang labis ang paguluhan niya sa mga ilaw at boses na bigla na lang sumulpot. May isa sa mga espiritu ang tumuro sa crest ni Kenagi, tinawag ito na Crest of Nothingness. Ipinaliwanag nila na bagaman walang likas na lakas ito, may potensyal itong ipamalas ang mga kakayahan na lampas sa imahinasyon. Iniaalok ng mga espiritu sa kanya ang pagkakataon, upang makipagkasundo sa isa sa kanila at magkaroon ng kasanayan sa partikular na sining, maging ito sana'y mahika, kasanayan sa pakikipaglaban, katatagan, o alkaymaya. Hinahamon nila siya na pumili kung kaninong kapangyarihan ang pinakagusto niya. Sa una, inisip ni Kenagi na gusto niyang magkaroon ng lakas katulad ni Hisaki, ngunit nagbago ang kanyang desisyon. Hindi na niya gusto ang paggaya sa iba, hinahanap niya ang kapangyarihang walang kapantay sa anumang bagay sa mundo, isang puwersang kayang magtanggal ng bawat kahihiyang kanyang naranasan. Nang pilitin siya ng mga espiritu na pumili, inihayag ni Kenagi na nais niyang ang lahat ng iyon. Humihingi siya ng bawat patak ng kanilang kapangyarihan, tumatanggi siyang magtama para sa kahit ano pa. Nahahamig ang mga tagapagtatag, itinuturing ang kanyang hiling bilang imposible, dahil walang sisidlan ang kayang magtapat sa napakaraming puwersa. Ngunit sumigaw si Kenagi sa kanila at biglang sinimulan ang pag-iskor ng lahat. Kapapasok sa kanya, ang lahat ng espiritu ay nalilito at nagugulat na isang mahina at yamot na sisidlan tulad ni Kenagi ay nag-iskor ng lahat sa kanila. Mula sa tuktok ng isang kalapit na burol, napapansin ni Hisaki ang biglang sumabog ng liwanag mula sa ilog. Ang tubig ay bumabaha ng tila may pumutok sa ilalim nito. May ilang saglit pa, lumitaw si Kenagi, nahulog sa burol sa harap ni Hisaki at ng kanyang mga tauhan. Napapaligiran si Kenagi ng isang matinding liwanag na parang nagbibigay ng malakas na kapangyarihan at ang kanyang vibes tila ganap na iba. May isa sa mga tauhan ni Hisaki na nagngingit-ngit, inaasar si Kenagi at tinatawag na parang ipis na bumabalik. Pero hindi natinag si Kenagi, hindi nagpapatinag, kumuha siya ng maliit na sanga mula sa puno at inilapit ito sa kanyang mga tauhan. Tumawa sila ng di paniniwala, nagtatanong kung seryoso ba siya na makipaglaban ng walang ibang dala kundi isa lang na patpat. Napipikon na si Hisaki, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na putulin ang ulo ni Kenagi para siguradong hindi siya makatakas ngayong pagkakataon. May isa sa mga lalaki, nagpapanggap na A-rank na espada, lumapit at pumapak ng kanyang enerhiya sa kanyang sasakyan. Palasim ba niyang ipinahayag na dapat maging nagpapahalaga si Kenagi na mapatay ng isang katulad niya? Sa isang mabilis na galaw, sumugod ang lalaki sa Kenagi, ang kanyang kutsilyo ay dumadaan sa hangin. Pero habang lumalapit siya sa likod ni Kenagi, may maliit na aberya. Nagsimulang lumabas ang dugo mula sa katawan ng lalaki, tila siya ang tinamaan. Sumigaw siya sa sakit, sumubsob sa lupa. Nakatulala sina Hisaki at ang mga natirang mga lalaki sa kagulat-gulat na katahimikan, hindi nila maunawaan ang nangyari. Tahimik na nakatayo si Kenagi na may hawak na sanga, banibiro ang lalaking nahulog at hiniling itong turuan siya ng mga kasanayan sa patalim na pinagsasalitaan nito. Nang marinig ang sinabi, sinimulan agad ng natirang lalaki na ihanda ang isang ensikloperyo ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sinupalpal ito ni Kenagi gamit ang kanyang sariling ensikloperyo. Ginamit niya ang Thunderbolt Hadad na ensikloperyo kasama ang kantada, at ito'y direktang sumuntok kay Hisaki na napaupo sa lupa ay napatalo. Napapaisip si Hisaki, hindi makapaniwala, sa kung paano nang walang kahirap-hirap na nilabanan ni Kenagi ang kanyang mga tauhan, una ay walang iba kundi isang sanga, at ngayon ay gamit ang mahika na hindi nangangailangan ng kantada. Muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga alamat ng sinaunang mga alamat. Mga kwento ng isang pambihirang mandirigma na minsang nagpabagsak ng isang hukbong 10,000 gamit lamang ang isang kahoy, at isang mangkukulam na kayang magtapon ng mga ensikloperyo ng walang kantada. Ang mga kwentong ito, na matagal nang itinuring bilang mga mito, ngayon tila bumubuhay kay Kenagi. Ang mga kaluluwa ng mga tagapagtatag, na dating nakatulog sa loob ng Morsam, ngayon ay nakatira sa kanya. 106 na kaluluwa ng mga dakilang tagapagtatag sa kanya. Si Kenagi, na nalaala ang mga pag-aangkin ni Hisaki tungkol sa pagpapamalas ng kanyang pangalan sa kasaysayan, lumalapit.
Ipinapahayag niyang hindi malilimutan ang kanyang pangalan, na siya'y tandaan magpakailanman, at na isang bagong alamat ay magsisimula mula sa kanyang mga gawa. Habang lumalapit, nahihirapan si Hisaki na tanggapin ang katotohanan sa harap niya na si Kenagi ay sumipsip ng mga kaluluwa ng mga tagapagtatag sa pamamagitan ng watawat ng kawalan. Sa loob ni Kenagi, ipinahahayag ng mga tagapagtatag ang kanilang kasiyahan at pananabik, namamangha sa kalayaan na kanilang nararanasan ngayon matapos ang mga siglo ng pagkakakulong. Masaya nilang pinag-uusapan kung sino ang hahawak sa katawan ni Kenagi, itinuturing ito bilang isang paligsahan. Sa mga tagapagtatag, si dakilang mangangatas na si Hanoki Raichiro ay kinausap si Kenagi, na walang pag-aalinlangan sa pagkaroon ng pag-alala matapos ang tagal. Nagtatanong siya tungkol sa mga plano ni Kenagi, itinuturing na hindi mahalaga si Hisaki, at itinutok ang atensyon ni Kenagi sa isang bagay na mas nakakabahala sa likod niya. Si Kenagi, nakatuon na ngayon, lumilingon kay Hisaki, na nag-aatubiling ng may takot, nagbabala kay Kenagi na huwag baliwalain ang isang A-rank na hunter tulad niya. Walang pag-aatubiling sinuntok ni Kenagi si Hisaki ng malakas sa mukha, ipinadala siya patawid sa hangin. Pagkatapos ay binigyan ni Kenagi ng pansin ang isang misteryosong bag na naglalabas ng madilim na aura. Habang nakatuon siya rito, isang bugso ng napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa loob, na nagulat sa kanya. Ngunit si Hanoki, nananatiling kalmado na may halong ngiti sa kanyang mga labi. Samantalang sa lungsod, isang halimaw na may 3 ulo ng lobo ang nagdudulot ng kaguluhan. May isang lalaki na tumawag kay Kasargi, pinapalakas siya na harapin ang halimaw. Agad na nakipaglaban si Kasargi sa nilalang. Sa isang magandang paglipad, iniposisyon niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng 3 ulo ng lobo at sinuntok ito ng waterfall impact attack mula sa itaas. Napuno ng sigawan ng mga tao, namangha sa kanyang kakayahan na agad na mapatamba ang isang A-rank na halimaw. Si Kasargi, isang S-rank hunter, nang may kababang loob ay tinanggap ang kanilang papuri, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Hisaki. Isang lalaki ang nabanggit na malamang ay abala si Hisaki sa isang panayam, idinagdag na nakakatuwa siguro na siya ay kilalanin bilang isang bagong pag-asa. Binaliwala ni Kasargi ang komento, sinasabi na ang pag-angat ni Hisaki ay hindi dapat binibigyan ng importansya. Ang pagiging kilala ay makakatulong sa reputasyon ng kanilang guild. Habang sila ay nag-aayos para magsumite ng ulat at kumuha ng inumin, biglang samalubong ang isang malakas na enerhiya na napaliligiran ang buong syudad, kasama ng isang napakalakas na presyon. Lumaganap ang takot habang may mga taong nawalan ng malay, at kahit mga mangangaso ay nahirapan sa paglaban sa puwersa. Bumaling si Kasargi upang makita ang kanyang koponan na nasa kalagayan ng panlulumo, napagtanto na ang mga A-rank at B-rank na mangangaso ay hindi nakakatindig laban sa pinagmumulan ng presyon. Malinaw na dumating ang isang S-rank na halimaw. Sa kalsada, ang mga taong nawalan ng malay sa pangmatinding presyon na nagmumula sa musoleo ng mga tagapagtatag. Sa kagubatan, si Hisaki, nagugulumihanan at naghihirap na umupo, nakatulala sa pagkagulat habang isang napakalaking halimaw ay lumitaw mula sa bagong harap nila. Nagbulalas siya ng hindi paniwala, nagtatanong kung ito ba ay isang demonyo at ano nga ba ito. Ipinaliwanag ni Kenagi na dahil sa mga hakbang ni Hisaki, naibuka ang selyo na nagpapalaya sa isa sa mga boss monsters mula sa tornilyo na yun na naikulong. Si Hisaki, na namamangha sa nagaganap na sakuna, agad nakaintindi kung ano ang nagyari. Ang pag-aalis ng mga kasangkapan ang naging dahilan upang mabuksan ang malakas na selyo, na nagpapalaya sa isa sa mga kahindik-hindik na halimaw ng tornilyo. Sa pamamagitan ng tiyakang pagsusuri, agad na nakilala ni Hanoki ang halimaw. Ito ang pinagsama-samang walang laman, itinuturing na mas mataas pa sa peligro ng S-rank. Ayon kay Hanoki, kayang pumatay ng maraming tao sa loob ng ilang kilometro ang nilalang sa pamamagitan ng nakamamatay nitong aura at ito ay naging karaniwan noong kanilang panahon. Kinakapit ng panik si Hisaki, na iniwan ang kanyang pag-iisip at tumakas ng desperado, naniniwalang tiyak na kamatayan ang maghihintay sa mananatili. Ngunit si Kenagi ay nauunawaan ang natural na ugali ng mga ngaso at binalaan na ang pagkilos ay magiging daan lamang sa sakuna. Subalit labis ng huli ang babala. Sa sandaling tumakbo si Hisaki, agad na tumugon ang halimaw ng sa pangingisda. Sumalakay ito kay Hisaki gamit ang kanyang malalaking tentakulo.
Bihira lamang ang pagkakataon ni Hisaki na itaas ang kanyang patalim sa depensa bago sumalaksak ang tentakulo, madaling tumagos sa kanyang dibdib. Bagaman minsan nang pinatay niya ang isang dragon gamit ang mismong patalim na yon, ito'y lubusang walang kabuluhan laban sa sinaunang nilalang. Hindi naglaon, walang sinayang na panahon ang nilalang sa paglapat sa katawan ni Hisaki at pagsipsip sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga ungol ng daing ay nag-echo sa mga kalye. Ngunit si Kanagi, na umaasang hindi maiiwasan ang bakbakan, ay simpleng nanunood. Si Hanoki, na nakatayo sa tabi ni Kanagi, ay kumilos habang may pagkakataon at niyakap ang balikat niya. Nagmungkahi siya na gusto niyang magkaroon ng ganap na kontrol sa katawan ni Kanagi. Nagtanong siya kung gusto bang makita ni Kanagi ang kanyang pagsasanay sa paggamit ng isang kamay. Ngunit bago pa man mapagtuunan ng pansin ang alok, pumasok ang iba pang mga tagapagtatag. Hinayla si Hanoki sa kanyang buhok, inakusahan siya na nais niyang angkinin ang gayong makapangyarihang katawan para sa kanyang sarili. Nahuli sa akto, tinangka ni Hanoki na paliitin ang alitan, ngunit walang naging tulong. Si Kanagi ang some-ire sa hidwaan, inilahad ang kanyang sariling kondisyon. Hindi niya ibibigay ang kontrol sa isang tao lamang. Magiging hati-hati ang kanyang katawan sa kanilang lahat. Ayon sa kanya, malalampasan niya ang kanilang lahat at hanggat sa kanilang antas, ipinapatunay ang kanyang halaga sa pamamagitan lamang ng lakas. Kung nais nilang gamitin ang kanyang katawan, kailangan nilang ipakita sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Labis na namangha si Hanoki sa pagiging masyadong palaban ni Kanagi, naghandang maghawak ng kanyang sandata. Sa pagkakataong yon, siya ang unang tumapak patungo sa pagkakaisa sa katawan ni Kanagi, nag-udyok sa iba pang tagapagtatag na gawin ang pareho. Habang itinaas ni Hanoki ang kanyang sandata, bumabalot sa kanya ang anino. Ginagawa rin ito ni Kanagi at tina-target ang mga sungay ng halimaw. Ang talam ni Hanoki, pinangungunahan ng kasanayan ng isa pang tagapagtatag, ay naghiwa ng isang braso ng demonyo sa isang solong, desisibong saksak. Ang halimaw ay bumalik sa isa pang mabagsik na pag-ikot, ngunit si Kanagi, ngayon ay pinuri pa ng isa pang kasanayan ng tagapagtatag, ay umiwas na parang hindi tao sa kasiglaan. Lakas sa bawat lakas ang naglalagay sa kanya, bawat tagapagtatag ay pumipili ng pagkakataon sa pagkontrol sa kanyang mga galaw. Ang impluwensya ng matandang guro ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na hawakan ang sariling tentacles ng nilalang, gamit ang purong puwersa upang ihagis ang halimaw sa lupa. Ang halimaw ay naipapadala ng pag-atake habang hinahawakan ni Kanagi ang isang pana mula sa lupa, pinapayagan siyang sumaksak sa halimaw. Pagkatapos, ginagamit niya ang bawat kasanayan sa kanyang pagsasakamay, kasama ang bagyo, hiningang apoy, at ice attacks. Si Hanoki, na kumukontrol ulit, kinukuha ang sirang tebak ni Hisaki mula sa lupa. Sa sandaling pinagsisikapan ng demonyo na gumawa ng biglang atake mula sa ilalim, umiilaw ng dilaw ang mga mata ni Kanagi habang kinokontrol ng dakilang mandirigma sa kanya, piniprinisilaban ang nilalang sa gitna ng saksak. Sa isang malakas na talon, tinutukan ni Kanagi ang kanyang sarili sa itaas ng halimaw, at si Hanoki, na ngayon ay may kontrol, ay nagpapatupad ng kanyang natatanging one-handed na teknik sa labaha, ang J-Kirutachi Wave Cutting Blade, sa pagputol ng halimaw sa dalawa at pagsasara ng kanyang panlilipol. Isang tagumpay ng ngiti ang bumalat sa mukha ni Kanagi habang ang halimaw ay nahulog. Samantala, nakatuntong sa isang malapit na puno, isang uwak ang nangangalap ng buong eksena. Saan man sa lungsod, isang lalaki na nakatayo sa tuktok ng tore ay sumasagot sa kanyang telepono, nagulat sa pagkakarinig na ang halimaw ay nauwi na bago pa niya ito masaling. Nagtatanong siya kung mayroong malalakas na mga mangangaso malapit, at inilahad ng kausap sa kabilang linya na base sa footage mula sa uwak, isang mag-aaral mula sa akademya ang nagawa ng tagumpay. Si Chihara Midori, ang pinakamalakas na awakened sa mundo, ay nagpahayag ng kanyang kagustuhang makilala ang naturang mag-aaral. Kinabukasan, nakaupo si Midori sa ibabaw ng mga bangkay ng halimaw habang tinatawagan ang direktor ng akademya. Siya ay nagbibigay kaalaman tungkol sa pagkatalo ng S-rank na halimaw, ngunit binigyang diin na hindi ito gawa ng kanyang kamay. Ayon sa uwak, nagparamdam ito ng notisya. Sa footage, si Kanagi ang pumatay sa nilalang. Nahihirapan si Midori na maniwala, sa kabila ng kasaysayan ni Kanagi na 3 beses nang bumagsak sa Hunter's Examination. Humihiling siya ng tulong mula sa direktor.
Sa akademya, nag-uusap-usapan ang mga estudyante tungkol sa mga naganap noong nakaraang araw. Hindi makagalaw ang marami dahil sa matinding atmosfera, at ngayon ay nag-iisip kung sino ang maaaring nakatalo sa halimaw. Nagbiro ang isang estudyante sa kanyang kaibigan, na ang sabi niya siya ang gumawa nito, ngunit biniro agad siya ng kaibigan, itinuro ang katotohanan na 10 taon nang hindi nagkakaroon ng S-rank na hunter. Gayunpaman, kumakalat ang tsismis na ang pumatay ay isang estudyante mula sa kanilang akademya. Si Kanagi, yumayakap sa patpat para sa suporta, naglalakad sa pasilidad na may naglalagutok na katawan. Naririnig niya ang mga usapan, nagulat na naging pangunahing paksa ito ng pag-uusap. Bigla, may lalaki na sumalaksak sa kanya, nagtulak sa kanya pabagsak at nilate ang ideya na isang tulad ni Kanagi ay maaaring maging S-rank na pumatay. Alam ni Kanagi ang katotohanan. Napatay niya ang demonyo, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagpapahiram ng kanyang katawan sa mga sumasalo. Ngayon, sumasakit ng husto ang kanyang katawan mula sa panggigilalas ng consultative. Sa kanyang pag-angat sa paa, naririnig ni Kanagi ang boses ni Hanoki sa kanyang isipan, binubuyo siya. Hanoki ang nagsisilbing alaala sa kanya ng kanyang ambisyong lampasan sila. Ang tono ni Hanoki ay umaasang at nananawagan, itinutulak si Kanagi na muling mabawi ang kanyang kumpiyansa at magsumikap para sa mas mataas na antas. Naalala ni Kanagi ang mga salita ni Hanoki mula sa nakaraang gabi at sumagot ng may tahimik na kumpiyansa, pinatibay ang kanyang determinasyon. Pinipilit niyang tumayo, hindi pinapansin ang natitirang sakit sa kanyang katawan. Habang naririnig ni Hanoki ang mga mag-aaral sa kanilang paligid, hindi niya maiwasang maramdaman ang panghihinayang. Ang mga nagigising sa panahong ito ay tila hindi mas matatag kaysa sa karaniwang tao, tila magkasalungat sa mga mandirigma noong kanyang panahon. Nag-iisip siya na kung ang tore ay muling magpakita ngayon, tiyak na haharapin ng mundo ang kanyang wakas. Gayunman, naabala ang kanyang iniisip nang biglang may maamoy siyang malakas na aura malapit. Napansin ni Kanagi ang biglang pagbabago sa kilos ni Hanoki at itinanong kung mayroong hindi tamang nangyayari. Ngunit binaliwala ito ni Hanoki, bagaman hindi niya mailayo ang damdaming ng malaking enerhiya na kanyang nadama. Sa ngayon, natagpuan. Sa sandaling yun, may isang guro na tumatawag kay Kanagi, inuutusan siya na magmadali puntahan. Iniisip ni Kanagi na ito ay tungkol sa kanyang sulat ng pagbibitiw kaya't lumalapit siya ng may pag-aalinlangan, batid niya na ubos na niya ang kanyang 3 pagkakataon upang pumasa sa pagsusuri para maging hunter, at ang bumagsak ay nangangahulugang magsisimula ulit mula sa simula. Sa kanyang pagtaka, inuutos sa kanya ng guro na pumunta sa field para sa isang re-examination. Ipinagtataka si Kanagi ng balitang ito, dahil bihirang mangyari ang ganitong mga oportunidad. Samantala, nagtitipon ng mga mag-aaral sa tabi ng mga bintana, nag-uusap sa isa't isa. Walang makapag-alala ng anumang hunter re-examination na naganap noon. Sa field, nasa posisyon si Kanagi para tumakbo. Hindi pa nga siya sa kondisyon pero determinado siyang ipakita ang kanyang sarili. Ang unang hamon ay isang 100 metro na takbuhan, na may average na pagtatapos na 3.6 segundo at record na 2.7 segundo. Yung estudyanteng binaanyo niya kanina ay binabastos si Kanagi, tinatawag na isang talunan. Habang nagsisimula siyang tumakbo, nasalayan ng mga estudyante sa pag-aalala matapos tumawid niya ang finish line sa loob lamang ng 1.2 segundo. Ang susunod na pagsusuri ay ang 3,000 metro takbuhan, sa isang average na oras na 4 na minuto at 20 segundo at isang record na 3 minuto at 17 segundo. Muling nilampasaw ni Kanagi ang mga asahan, nagawa niya ito sa loob lamang ng 1 minuto at 17 segundo. Ang mga sumusunod na pagsusulit tulad ng push-ups, bench press, at iba pa, ay nagbibigay ng katulad na mga resulta. Lagpasan ni Kanagi ang lahat ng record, kadalasan ay dobleng higit pa sa dati. Natitira na lamang ang mga mag-aaral na nawawanggi, may ilan pa nga na humahanga sa kanyang bagong nakuha na kakayahan. Nagtataka si Kanagi kung patuloy pa rin siyang tinutulungan ng mga pinuno, ngunit tiniyak sa kanya ni Hanoki na wala silang kinalaman sa kanyang pagganap. Sa opisina ng headmaster, ipinagkatiwala si Midori ng kumpletong mga record ni Kanagi Monato. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, hindi niya maiwasang ma-impress sa kahusayan ni Kanagi. Ngunit ipinahayag ng headmaster ang kanyang mga unang pag-aalinlangan tungkol sa hiling para sa re-evaluation.
Bagamat hindi mapag-aalinlanigan ang pisikal na kakayahan ni Kanagi, ang tunay na alalahanin ay patuloy na umiiral sa kanyang kapasidad sa mahika. Sa bawat pagsusuri sa loob ng nakaraang 3 taon, nananatiling hindi siya nakikita sa anumang antas ng mana, nagreresulta ito sa kanyang kakulangan sa paggamit ng mahika. Sa paaralan ng mahika, itinanggi ng Pangulo ang posibilidad na maging karapat-dapat si Kanagi para sa atensyon ng paaralan. Ang sekretarya ni Midori, waring hindi nagulat sa pag-amin na ito, tumatanggap ng inaasahang resulta. Ngunit, nakakahanap siya ng aliw sa sitwasyon at nagpapahiwatig na hindi baka magkasunod ang mga bagay sa inaasahan. Sa training grounds, naghahanda si Kanagi para sa kanyang pagsusukat ng mahika. Ipinaliwanag ng guro na nagbabantay ng pagsusulit ang proseso kung saan kailangan niyang ilagay ang kanyang mana sa isang malaking fan, pinaikot ito sa loob ng 30 segundo. Ang bilang ng pag-ikot nito ang magtatakda ng kanyang marka. Ang pangkaraniwang pagganap ay 1,513 spin, habang ang pinakamataas na naitala ay 4,022. Habang nagpapakasiguro si Kanagi, bumabalik ang mga alaalang mga nakaraang pagkabigo. Kahit anong pagsisikap niya noon, hindi man lang nagalaw ang fan sa ilalim ng kanyang mga pagsisikap. Ang kanyang kakulangan sa kakayahang maamoy ang mana ang laging nagpahina sa kanya, ngunit ngayong pagkakataon ay iba na. Para sa unang beses, nararamdaman niya itong dumadaloy sa kanya, nagmumula-mula sa kanyang kanang paa, bumabalot sa kanya. Nakikilala niya na kaya niyang kontrolin at mapabilis ang daloy ng kanyang paghinga, na nagbibigay daan sa kanya na ilabas ang enerhiya sa pamamagitan ng kanyang kanang palad. Habang nagbibigay senadorias ang propesor ng simula ng pagsusulit, pinalaya ni Kanagi ang kanyang mana. Agad, umikot ang electric fan ng mabilis na kab-ilis. Nag-aalangan ang counting machine sa pagsukat sa mabilis na pagtaas ng bilis, samantalang ang lakas ng hangin ay gumagawa ng pagtuon para sa mga tagamasid sa pag-iintindi sa mga numero. Sumobra ang bilis ng higit sa inaasahan, at bago makagalaw ang sinuman, nagliyab ang machine. Ang electric fan, ngayon ay lubos na hiwalay, tumilapon sa bukirin na parang isang hiwa. Nagsisigaw ang mga mag-aaral ng paghihigpit habang papunta ito sa pangunahing gusali, na diretsyong tumama sa opisina ng punong guro na may malakas na epekto. Sa loob, halos hindi nakaiwas ang punong guro mula sa paparating na mga nagbabagsakan, at bumagsak mula sa sobrang gulat sa pangyayari. Ang sekretarya ni Midori, nagulat sa pangyayari, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Samantala, si Midori, hindi naapektuhan ng kaguluhan, nagtatawanan lamang. Sa kanya, ang pagkakahawig sa ginawa ni Kanagi, ang galing at ang kanyang sariling kakayahan ay hindi mapag-aalinlanganan. Ayon kay Midori, mayroon lang isang tao bago si Kanagi na nakalikha ng isang di maisasantabi atang score, at iyon ay siya rin. Ang propesor, sinusubukang unawain kung ano ang kanyang napanood, inihayag na si Kanagi ay pumasa sa pagsusulit ng Hunter. Isang alon ng saya ang kumalat sa mga mag-aaral habang sila'y sumigaw at bumuni. Hindi lang nasira ni Kanagi lahat ng record, ngunit sinagad niya ang lahat ng mga inaasahan. Sa pagmamasid sa kanyang sariling mga kamay, si Kanagi ay umaatungal sa di paniniwala. Ilang taon siyang naniniwalang hindi niya kayang gamitin ang mahika, pero ang kapangyarihan ay nasa kanya na pala. Mula sa gilid, si Hanoki ay namamasid ng may katahimikan na kasiyahan sa paghuhula ng ganitong resulta. Samantala, alam ni Kanagi na lahat ay nagbago. Sa pamamahagi ng kanyang katawan sa mga tagapagtatag, nabuksan niya ang natutulog na potensyal na matagal nang nakatago sa kanya. Hindi napigil ang tawanan ni Hanoki, na iniisip sa kanyang sarili na ang taong nasa harapan niya ay malayo sa karaniwan. Kasama ang crest ng kawalan na nagtatakda sa kanyang kapalaran, para bang ito ay hinintay niya ng lubos. Nasa gitna si Kanagi ng pag-iisip sa biglang liko ng mga pangyayari, na tila'y nakaalpasan na ang isang siglo. Bago pa man siya maisip ang kanyang iniisip, isang matinding presensya ang bumagsak sa kanila, na nagpadala ng matinding pangyayari sa himpapawid. Ang laki ng lakas nito ay nag-iwan sa kanya ng ilang saglit na walang masabi. Naguguluhan ang kanyang isip sa pagproseso ng pagsabog. Ngunit kaagad na nakilala ni Hanoki ang napakalaking aurang yun bilang katulad na ng kanyang nadama noong umaga. Nakatayo sa harap niya, tila'y lumitaw sa parehong presyon mismo, ang hukbong si Midori. Nang makita siya ni Kanagi, nagulat dahil siya ay pinakamalakas na hunter sa kasalukuyan.
Nagsimula si Midori ng pagtatanggol sa kanya ng direkta. Kinilala ni Midori ang mga tagumpay ni Kanagi sa pagsusulit ng Hunter, nag-aalok ng mga salita ng pagkilala. Ngunit halos hindi makapagsalita si Kanagi. Pagkatapos, iniharap ni Midori ang isang bagong hamon sa kanya, isang karagdagang pagsusulit. Gusto ni Midori na makahampas si Kanagi sa kanya, ang pinakamalakas na hunter sa mundo. Sa pagkarinig niyan, nanigas si Kanagi sa takot ng isang saglit. Si Midori, 23 taong gulang, isang lalaki na nakuha ang titulong buong bilog na hunter sa edad na 9 lamang, ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga tagumpay ay sang-ayon, walang kapantay sa kasaysayan. Siya ay isang libong demon ang naging abo sa loob lamang ng ilang saglit, ang kapangyarihan niya ay napakalakas na pati mga ibang hunter ay hindi naglulaban sa kanya. 10 taon na ang nakakaraan ng isang kamay lang niya ay nagwasak sa paglaganap ng pandemonium, at 5 taon bago yun ay pinaigpawan niya ang pagkalat sa Kyushu. Isa siyang buhay na singularidad. Habang ipinaliwanag ni Midori ang hamon sa kanya, hindi makapaniwala si Kanagi. Gayunpaman, makikita mo ang kasiglaan ni Hanoki, inaengganyo si Kanagi na sumuko na ngayon din sa kanya. Ngunit inisa-isa ni Midori ang mga kondisyon sa simpleng paraan. May 1 lang minuto si Kanagi para siya ay suntukin. Anuman ang kanyang magawa, walang kapalit na magaganap. Kada 10 segundo lamang mag-atake si Midori, upang siguruhing magiging patas ang laban. Walang dapat pag-aalinlangan, walang dapat pangamba. Anuman ang kanyang galing, anuman ang kanyang sandata ay pwedeng gamitin ni Kanagi, habang pipili si Midori na huwag gamitin ang anumang kanya. Upang patunayan ang kanyang kagustuhan, nagtawag si Midori ng napakaraming armas, ibinigay kay Kanagi ang kalayaan na pumili ng anuman ang kanyang nais. Ang tanawin ng napakaraming alamat na armas na biglang lumitaw sa isang iglap ay nagdulot ng galit. Nadagdagan ng kakaibang uri ng hamon ang laban. Naguluhan si Kanagi, na-realize niyang makikipaglaban siya kay sikat na Midori sa isang laban ng isa-isahan. Hindi pa rin tiyak, nagdalawang isip siya bago itinanong kung totoo bang malaya siyang gumamit ng anumang sandata. Bilang tugon, hinawakan lang ng kampante ni Midori ang isang katana, yung hawak niya ay magaan ngunit tiwala. Nang may kahusayan, pinutol niya sa 2 angtalam, parang kinuha lang niya ang isang malambot na sanga. Walang bahid ng kayabangan, sinabi niya na ang katawan niya ay higit pa sa talam ng alinmang sandata. Halos hindi na nagkaroon ng oras si Kanagi na unawain ang eksena bago mabukas ang impatensya ni Hanoki. Galit na sumabog sa boses niya habang pinilit na kunin ang kontrol, hindi na niya kayang tiisin ang kumpiyansang bumabayo kay Midori. Sumirit ang kanyang galit nang sabihing hindi mapapatawad ang mga salitang iyon mula kay Midori. Nararamdaman ni Kanagi na naglalabasan ng enerhiya ni Hanoki, nadadama niya ang pagtaas ng bisa nito parang handa na itong ilabas ang kanyang buong lakas. Sa sandaling yun, nagkaroon siya ng malalimang realisasyon na ang kapangyarihan ni Midori ay katumbas ng mga puno ng kanyang lahi. Laban sa antas na yun ng lakas, walang tunay na pag-asa siya sa tagumpay. Gayunpaman, kahit na sa kanyang pag-iisipan ay na-realize niya pa rin. Nakaayos na noong walang oras para mag-atubiling. Samantalang nagtitipon ng lahat ng mga mag-aaral para sa laban. Bigla, sinimula ni Midori ang bilangan. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang nagbigay senyal para sa pag-umpisa ng pagsusulit. Hinawi ni Kanagi ang kanyang taibak at rumesbak kay Midori, tiyak na nais umatake. Nagtatanong si Hanoki kung balak niyang lumaban ng nag-iisa, ininsisting hindi ito patas, pero hindi ito pinansin ni Kanagi at nagpatuloy sa kanyang pambobomba. Kahit alam niyang walang silbi ang kanyang mga pagsisikap, naniniwala siya na upang maging isang alamat, dapat niyang umasa sa kanyang sariling lakas kaysa humiram sa mga pinuno. Binabanat niya ang kanyang taibak kay Midori, ngunit ang bilis na nakaiwas ni Midori nang may kakaunting galaw. Kahit patuloy na umatake si Kanagi, nananatili itong nakafocus sa kanyang telepono, casually na nagtatanong kung aling social media ang ginagamit niya at nagsasabing siguradong maire-record at magiging viral ang pangyayari. Nahihiya ang mga mag-aaral. Hindi makapaniwala na kayang iwasan ni Midori ang bawat saksak nang hindi siniseryoso ang laban. Kahit patuloy na bumabanat si Kanagi, napansin ng isang mag-aaral ang kakaibang galaw sa kanyang kilos. Habang sila'y taimtim na nanunood, itinaas ni Kanagi ang kanyang taibak, nagpapanggap na gagawin ng isang pahalintulad na pagsasaksak bago
Bigla siyang nagpalit ng pag-atake patungo sa isang pahiga na tumatama sa mga paa at lalamunan ni Midori. Walang kupas ang pagganap, at namangha si Kenagi sa kung gaano kanatural gumalaw ang kanyang katawan. Na-realize niya na hindi siya napapagod, kaya't nagtaka siya kung ito ba ang epekto ng pagpapautang niya sa kapangyarihan ng tagapagtatag. Biglang naantala ang kanyang iniisip nang idampi ni Midori ang kanyang daliri sa kanyang ulo, handang itampal siya, at walang pagsala pang nabanggit na lumampas na sa 10 segundo. Nasagad na ni Kenagi ang pag-iwas, pero ang lakas na pinalaya ni Midori ay nagwasak sa lugar. Sa pagmasid ng pinsala, napagtanto ni Kenagi na kung nagkataon ay mawawala na ang kanyang ulo sakaling nagsalpukan ang atake. Nagtinginan si Midori sa kanyang kamay nang may kaguluhan, ano pa man ay hindi niya naisasalitang sama ng loob kay Kenagi, at nagtataka kung nagkamali siya sa kanyang lakas. Nalulunok si Kenagi sa takot sa pag-unawa niya na mamamatay siya sa ganitong paraan. Sa labis na pagmamadali, sinubukan niyang balikan ang pakiramdam ng kanyang mas malakas na sarili. Habang ito'y kanyang isinasalamin, isang malakas na aura ang sumasalaksak mula sa kanya, na nagulat si Midori. Naglunsad si Kenagi ng isa pang atake, ang kanyang bilis ay biglang lumalakas. Napaungol ang mga mag-aaral, sinisigaw na hindi abot ng kamera ang kanilang mga kilos. Napansin ni Midori ang pagbabago sa galaw ni Kenagi. Nakita ni Midori na dahan-dahan nang nawala ang presensya ni Kenagi at nagtataka kung may partikular na kondisyon upang magamit ang kapangyarihang ito, o kung sadyang itinatago ni Kenagi ito ng lihim. Nang ma-realize ni Midori na lampas na sa 10 segundo, nagpasya siyang saktan ng bahagya si Kenagi ngayong pagkakataon. Siya'y lumuhad, inayos ang kanyang daliri para sipain muli, ngunit sa halip, ay tumama siya sa dibdib ni Kenagi, na nagdulot sa kanya ng malakas na pagbangga sa pader. Kumurap si Kenagi ng dugo, ngunit sa halip na matakot, namamangha siya sa karanasan, ipinagmamalaki na siya ay lumalaban sa pinakamalakas na nagising sa mundo. Naiintindihan niya na kung ang kanyang katawan ay pareho ng sa nakaraang araw, siya ay patay na sa malupit na suntok na iyon. Ang kanyang pag-unawa ay nagpapangiti sa kanya, alam niyang ito ay nangangahulugan na lumalakas siya. Gayunpaman, kinikilala rin niya na ang kanyang kasalukuyang kasanayan ay hindi sapat upang pumasa sa pagsubok ni Midori. Determinado siyang ituloy ito ng lakas at bumungad muli kay Midori. Bigla, lumitaw si Midori sa tabi niya ng walang hangganang bilis, na nagpaparatang kay Kenagi sa pagtigil. Paumanhin, sabi ni Midori, sapat na raw ang kanyang nakita. Sinabi niya na lampas na ang 30 segundo bago saktan si Kenagi sa leeg. Nahihimbing na si Kenagi habang unti-unti siyang nawawala ng malay. Sa pagbagsak ni Kenagi, napansin ni Midori na siya nga ay isang henyo, ngunit hindi sa parehong antas ng kanyang mga kasama. Sa huli, hindi makapangyari si Kenagi ng lubusan ng kapangyarihan na naramdaman ni Midori. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya, sinabi niya sa kanya na dapat na silang bumalik, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa resulta. Bigla na lang, hinawakan ni Kenagi ang kanyang katawan, at agad na naramdaman ni Midori ang matinding aura mula sa likod niya. Lumihis si Midori at nakita niya na naglalabas ng lakas si Kenagi. Si Hanoki, sa pamamagitan ni Kenagi, ay nagsabi na ang matigas na batang ito ay natutulog na, kaya't maaari na niyang tuluyang sakupin. Lumakad patungo si Hanoki at inirerekomenda na palawigin pa nila ang kanilang laban. Sa kabilang banda, ang diwa ni Kenagi, hiwalay sa kanyang katawan, ay naguguluhan sa pananamantala ni Hanoki dito. Ngunit, nagngiti lamang si Midori, nakikilala ang presensya na kanyang naramdaman noon. Nagtataka siya kung ito ba'y isang lubusang ibang tao, o marahil ay isang galing lamang ang nasa gawain. Sa anuman, alam niya ang isang bagay. Si Kenagi ngayon ay isang halimaw. Si Kenagi, sa pagkakontrol ni Hanoki, biglang sumugod. Sa gitna ng isang pag-atake, sumisigaw si Kenagi kay Midori na huwag daw itong mag-space out. Napansin agad ni Midori na nagbago ang takbo ng kanyang galaw. Mas mabilis at malakas na siya ngayon. Biglang lumalapit ang palakol papunta sa mukha ni Midori, kaya't umiilag ito sa tamang panahon para hindi matamaan. Sumugod muli si Kenagi, kaya napilitang umiwas si Midori para lumayo. Sa kasamaang palad, nanunood lang si Midori sa pagtutok ni Kenagi ng kanyang palakol para sa susunod na saksak. Sumugod ito ulit, pero umusag si Midori pababa sa tamang oras, kaya tumama ang atake sa gusali sa likod niya. Nagugulat ang mga estudyante sa loob, na-realize ang panganib.
Napansin ni Midori na ang mga saksak ni Kanagi ay unpredictable na, pero naiintindihan pa rin niya ang galaw nito. Parang ang dating ng pakiramdam ay parang lumang pananahas, parang walang tigil na bagyo ng tubig. Itinaas ni Midori ang palad, tumawa at sinabing kailangan ng ganong kasanayan para talunin ang isang S-rank tulad niya. Inangat niya muli ang kanyang kamay, hangarin na patulugin ulit si Kanagi, napansinin na 40 segundo pa lang ang lumipas. Subalit bigla, humakbang papalapit si Kanagi ng sobrang bilis. Bilis, dinidiinan niya ang kanyang pag-ikot at sinisigawan na hindi niya mapupulbos si Midori. Si Midori ay mabilis na umiwas sa atake, tumatawa habang kinikilala ang kahusayan ni Kanagi. Halos hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nakikitang si Midori ay nasa depensa. Sinisigaw ni Kanagi na boring si Midori at pinipilit na huwag siyang pigilin. Binabalaan niya si Midori na kapag kinalimutan siya, susugurin niya ito. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Kanagi para umatake, ngunit tanging tumawa lang si Midori at sumagot ng pagsang-ayon. Sa isang mabilis na sipa, pinapalipad ni Midori ang isang bato patungo sa mga sandata sa likod niya. Sa saglit, lumalutang na agad ang mga sandata sa hangin. Nagtalon siya, na nagulat si Kanagi, at sinunggaban ang isa sa mga sandatang umiikot sa kanilang itaas. Masaya, walang humpay na nagbubunyi si Kanagi na sa wakas ay ibinibigay na lahat ni Midori. Sila'y naglaban ng matindi sa ere, nagkakalaban ang kanilang mga paa, namangha ang mga estudyante na nanunood. Sinasamantala nila ang bawat sandata na abot nila, pinuputol ang mga ito sa mga piraso sa tindi ng kanilang lakas. Samantalang sa loob ng katawan ni Kanagi, namamasid ng mga tagapagtatag si Hanoki habang nagpapakawala ng kanyang buong lakas. Nakabilib sila na si Midori ay kayang mag-uptime. Sige, sinasabi ni Old Man Spirit na sumali sa laban, ngunit pinapagalitan siya ng isa pang tagapagtatag, tinatawag siyang hindi marunong ng tamang pagsasalita. Si Great Wizard, nanunood ng tahimik, biglang napagtanto na si Kanagi ay nag-aaral ng mga galaw ni Hanoki, subukang matutunan ang mga iyon. Napansin niya na si Hanoki ay nagbabago ng kanyang gitna ng grabidad habang sumasalaksak mula sa ibaba. Ngunit ang espada sa kanyang mga kamay ay muling nag-iba. Naiinis si Hanoki sa kahinaan ng kanyang sandata, kaya't nag-aalab ang kanyang galit. Samantalang si Midori ay natutuwa at masaya sa laban. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na wala ng mga kutsilyo at nagtatanong kung gagamitin na nga ba ni Kanagi ang baril. Dala ang isang mapanuyan ng ngiti, sinisigawan ni Midori na may natitira na lamang na 10 segundo at inaasa rin na anong araw ang plano ni Hanoki ngayon. Si Hanoki ay tumingin papunta sa gusali sa likuran niya bago tumalon papunta roon. Patungo siya diretso sa lalaki na pumalo kay Kanagi kanina at agad na kinuha ang kanyang sandata. Sa sandaling yon, tumalon si Midori papalapit, sinuntok si Hanoki. Ang bagsik ng pagkabunggo ay nagdulot ng malakas na pagputok sa gusali. Sa kabutihan, tumabi si Hanoki sa tamang oras at biglang nagpakita sa harap ni Midori. Nagpatuloy sila sa kanilang sagupaan sa ere. Sa palitan ng mga suntok, sigaw ni Midori na masaya ang laban at nagmungkahi na magpatuloy pa sila ng kaunti. Sa kasalukuyan, napapansin ng mga estudyante na ang gusali ay nasa pangingibabaw ng pagbagsak. Habang ang laban ay nararating ang bubungan, walang imik na sinusubaybayan ng sekretarya ni Midori. Pagkatapos ay inilagay ni Midori ang kanyang kamay sa isang malaking bentilador at hinawakan ito, na nagdudulot ng mga guwang sa ibabaw nito. Kinuha niya ang bentilador mula sa gusali at inilayo nito kay Hanoki. Sa isang malakas na pagtapon, ipinadala niya ito patungo sa kanya. Gayunpaman, siya ay nagulat ng salakayin ni Hanoki gamit ang kanyang espada na isang kamay, at ginupit nito ang bentilador tulad ng ginagawa sa baraha gamit ang kanyang estilo ng sining sa paggamit ng patsa-patsa. Ang bentilador ay nag-iba sa maliliit na piraso, at si Midori ay reaksyonan ng excitement, pinupuri ang kasanayan ni Hanoki. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Hanoki at inilunsad ang kanyang sibat kay Midori. Sa kanyang gulat, ang sibat ay nag-iba ng bumagsak. Itinaas ni Midori ang kanyang kamay, tumutok sa kanya, at tahimik na kinikilala na nagdaan na ang 60 segundo bago salaksakin si Hanoki gamit ang kanyang palad, na siyang nagpadapa sa kanya. Inuungkat ni Hanoki ang sumpa sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit bago pa siya makapagreaksyon, biglang sumulpot si Kanagi sa kanyang likuran at itulak siya. Tumalikod si Kanagi papalayo mula sa iba pang mga tagapagtatag.
Habang papalapit na ang atake ni Midori, nagawa ni Kanagi na itaboy ito sa isang magaan na galaw, matagumpay na umiwas sa suntok. Ang di inaasahang kilos ay nag-iwan ng kagulat-gulat na mga mukha ni Hanoki at Midori. Gayunpaman, ang bagsik ng suntok ay nagdulot ng pinsala sa isa sa mga kamay ni Kanagi. Sa kabila nito, nakatuon pa rin siya sa kanyang layunin at isinisilid ang kamao sa mukha ni Midori gamit ang nalalabing magandang kamay. Mula sa loob, ang labanan sa pagitan ng mga kakaibang kapangyarihan ay tila walang katapusan. Isang matinding banggaan para sa tila maliit na resulta, tulad ng isang laro ng chess kung saan parehong magaling ang mga manlalaro. Kahit na mabigat, alam ni Hanoki na tila sandali lamang ito nagtagal. Habang nanunood ng may tahimik na pagmamalaki, napagtanto niya na binuksan ni Kanagi ang isang bagong landas patungo sa tagumpay. Ngunit labis na ikinabigla si Kanagi nang makita niya si Midori na pigilan ang kanyang kamao sa tamang oras. Pumuno siya ng frustrasyon nang maunawaan na nabigo siyang tumama ng malinis. Ngunit upang gulatin si Kanagi, ngumiti si Midori at dinesisyon na hilahin ang kamao ni Kanagi patungo sa kanyang sariling mukha, pinapahalagahan ang pagpupunyagi. Nang walang alinlangan, napatunayan niya na pumasa si Kanagi. Bago pa man makapag-react ang kahit sinuman, parehong nagbagsakan sa lupa. Ang mga estudyanteng nagmamasid sa laban ay nag-uusapang magulo, nahihirapan intindihin ang nangyari. Si Midori, na hawak pa rin ang walang malay na katawan ni Kanagi, tumawag kay Rin, ang kanyang sekretarya, at sinabihan siya na dapat na silang umalis. Dumating si Rin sa tabi niya at nagtanong tungkol sa resulta. Sinuguro ni Midori na pumanaw na si Kanagi at kinumpirma na nakahulog ang interes niya sa kanya. Gayunpaman, kinumpirma din niya na sa di sinasadyang pagkakataon, nabali niya ang braso ni Kanagi at hiningi niya kay Rin na gamutin ito. Walang pag-aatubiling sumang-ayon si Rin. Ang mga estudyante na nakarinig sa usapan ay nahihirapan maniwala na nakayang gawin ni Kanagi ang laban. Sa unti-unting pag-unawa, pumutok ang palakpakan sa paligid ng lugar dahil sa tagumpay ni Kanagi na makabilog ng suntok kay Midori. Ang ingay ay nagising si Kanagi at habang ginagamot siya ni Rin, binalaan niya na huwag gumalaw. Sumunod siya, nagpasalamat, at binati siya ni Rin sa kanyang tagumpay sa pagsusulit. Bagaman hindi pa rin makapaniwala, bigla na lang siyang tumayo, tinatanong kung totoo nga bang nakabilog siya kay Midori. Bago pa man niya maisipang mabuti ang bagay na yon, biglang nagpakita si Midori sa tabi niya. Siya, natutuwa sa kanyang reaksyon. Hindi nagtagal sa eksena, kinumpirma ni Midori na isang tagumpay ang pagdaan. Kinikilala niya na seryoso siya sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake. Pinuri ni Midori ang galing ni Kanagi, pinupuri ang kakayahan nitong iwasan ang pinakamalakas niyang atake at ang kanyang kahangahangang mga galaw. Sinusuportahan niya si Kanagi na ipagmalaki ang tagumpay. Si Kanagi, nakabawi sa kanyang kahusayan, tinanggap ang papuri. Walang pag-aatubili, agad na itinoon niya ang kanyang pansin sa susunod na hakbang, nagnanais na malaman kung ano ang susunod pagkatapos ng pagdaan. Ipinag-iwanan ng tanong niya si Rin ang kakaibang kalituhan habang pumihit ito patungo kay Midori, na, parehong hindi tiyak, naghahanap ng kasagutan. Sa hating gabi, si Kanagi sa kanilang tahanan, tumutulong sa kanyang ina sa paglilinis habang siya ay nagluluto sa kusina. Nang maijing itinanong ng ina kung ilang bisita ang darating, hindi pa rin tiyak si Kanagi, tinatansya niya na isa lamang. Nagpahayag ang kanyang ina ng pagmamalasakit sa mga pangyayari ng araw, na sinasabing ito ay isang makabuluhan na okasyon. Hindi lamang pumasa si Kanagi sa pagsusuri ng mga ngaso, kundi nakapukaw din niya ang pansin ni Midori. Nagpahayag siya ng tiwala sa kakayahan ng kanyang anak, naniniwala na siya'y may magagawa. Lagi nang may kakayahan si Kanagi na makamit ang anuman sa pamamagitan ng pagsisikap. Nakikinig siya ng may tahimik na pagpapahalaga, tumatanggap sa kanyang sinabi. Gayunpaman, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina habang isinusulong niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagbisita ng isang kilalang individual sa kanilang tahanan, anupat nagmumungkahi na baka ito ay akalain na isang doghouse. Nauurat si Kanagi, agad na tinanggal ang ideya, pinaninindigan na si Midori ay hindi ang taong humuhusga ng ganoong bagay. Matapos ang kanyang mga gawaing bahay at pagtulong sa kanyang ina, sa wakas ay bumagsak siya sa kanyang kama, ang kanyang isip ay abala pa rin sa mga pangyayari ng araw. Ang kanyang tingin ay bumalik sa card na ibinigay sa kanya ni Midori, at mayroong bahagyang kawalan ng katiyakan sa kanya.
Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatanong kung bakit hindi pa masyadong iniisip ni Midori ang sitwasyon. Ang kanyang mga alaala ay bumalik sa labanan kanina, naalala ang sandaling hinaranggan ni rin si Midori, binalyahan ang kanyang paa. Maalala niyang masakit ang sigaw ni Midori habang hinarap siya ni Rin. Sa sandaling yun, pinaalala ni Midori kay Kanagi ang kanyang mga naunang salita, na nagpapahiwatig na sumang-ayon siya na maging isa sa kanyang mga kasama pagkatapos ng tagumpay. Naguguluhan si Kanagi, itinanggi niya na kailanman niya sinabi ang ganung bagay. Si Rin, lalo pang napipikon, pinalakas ang kapit sa hita ni Midori. Sinabi ni Midori kay Kanagi na maraming mga mata sa paligid at inirerekomenda na bisitahin ang kanyang bahay ng gabing iyon para pag-usapan ang mga bagay ng detalyado. Pangako niya na ipapaliwanag ang mga pagpipilian at ilalantad ang kanilang mga tunay na kaaway. Iniisip ni Kanagi kung sino ang mga kaaway na ito, alam niya na ang tornilyo ay nasira na ng mga tagapagtatag, at na ang mga kasalukuyang mangingisda ay may responsibilidad na puksain ang mga halimaw na nakatakas mula sa dimensional crack. Nagtataka siya kung may iba pang dahilan pero biglang sumasandal sa panaginip. Bigla siyang ginulat ng sigaw ni Hanoki. Nakita niya si Hanoki at ang mga tagapagtatag na nagtitipon sa kanyang silid. Labis siyang naguluhan, tinanong kung bakit sila andon at kung ano ang mali. Ngunit simpleng sinabi ni Hanoki na may pinag-uusapan sila at tapos na sila. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin, instinctively tinakpan ni Kanagi ang kanyang sarili at nag-alala. Itinanong kung napagkasunduan na nila kung sino ang magmamana ng kanyang katawan. Bago pa makasagot si Hanoki, may kumatok sa pinto. Humihingi si Kanagi ng paumanhin, inakala niyang si Midori yun at inirekomenda na pag-usapan na lang nila ito mamaya. Lumakad siya papunta sa pinto, napansin ni Kanagi ang kadiliman at naramdaman ang hindi maganda. Sa kanyang gulat, nakita niya ang kanyang ina na nakapa sa sahig. Kinakapos siya ng takot habang tumatawag sa kanya. Nagmamadali ngunit biglang huminto ng mapansing may nakatambay sa kusina. Ang estranghero ay kinakain ng pagkain na inihanda ng kanyang ina, binibigyang pugay ngunit inaayawan ang kaguluhan sa paligid. Sa pamamagitan ng paring may pagtuya, sinasabihan ng lalaki si Kanagi na dapat turuan ang kanyang ina at pinipilit na kung nais niyang impresyonin ang mga customer, dapat magkaroon ng mas mahusay na kalidad ng pagkain. Inirereklamo ni Kanagi kung sino ba ang lalaki at ano ang ginawa nito sa kanyang ina. Hindi naapektuhan, sumigaw ang lalaki na panuorin niya ang kanyang tono at ipinakilala ang sarili bilang si Haitani Goro, isang S-rank na mangangaso at kasama ni Midori. Pagkatapos ay iniutos ni Haitani kay Kanagi na kuhanin ang kanyang mga gamit, inihayag na lilipat sila sa kanilang base. Ang galit ay sumisirit kay Kanagi at walang pag-aalinlangan. Siya ay nagdaos ng suntok kay Haitani. Ngunit madali nitong ikinasangla ang suntok at lumitaw sa likod niya, itinanong kung si Kanagi ay humahamon sa kanya. Nanatiling tahimik si Kanagi, na naaalala ang mga salita ng kanyang ina, kung paano niya itong ipinangako na itataguyod siya mag-isa nang may dangal matapos mamatay ang kanyang ama. Naalala niya ang mga luma at kupas na sapatos na patuloy niyang isinusuot, sinabihan pa siya na bumili na lang ng bagong sneakers. Naalala niya ang pagbati sa kanya ng kanyang ina kanina, pangako ng pagluluto ng paborito niyang tonkatsu para sa hapunan. Dala ng determinasyon, tumitig si Kanagi kay Haitani at hinahanap ang sagot kung anong ginawa niya sa kanyang ina. Si Hanoki, na nagsasaliksik ng sitwasyon, nakikilala na si Haitani bilang isang S-rank na tagapangaso mula sa nakaraang panahon. Inis sa paningin ng isang itinuturing ni Hanoki na peking Emidori, nagdeklara itong oras na upang kumilos. Ang mga nagtatag, na naging saksi sa laban ni Kanagi laban kay Midori, nauunawaan kung paano nila dapat tratuhin ito sa hinaharap. Pinagtatawanan ni Haitani si Kanagi, tinatawag ang galit na ekspresyon nito na medyo cute. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampilan ito, ngunit nananatili si Kanagi na walang galaw, hindi naapektuhan. Habang papalapit na ang sampal, dahan-daang hinawakan ni Kanagi ang kamay ni Haitani at, sa nakakagulat na kahusayan, binaling siya. Namangha ang matanda na tagapagtatag, nakilala ang teknikang ito mula sa kanilang mga nakaraang laban sa mga halimaw. Bigla, itinulak si Haitani palabas ng bintana. Sumugod si Haitani sa pader ng bakuran. Ngunit, siya'y tumapak ng maayos bago damapo sa lupa. Nakabangon na muli, lumapit si Haitani, pinag-iisipan ang nangyari kanina lang. Nagtataka siya kung naranasan ba niya ang Aikido.
Naalala niya ang laban ni Kanagi at Midori ng hapon na yon. Kitang-kita niya hindi lamang ang matinding presensya at husay sa paggamit ng sandata ni Kanagi, kundi pati isang kakaibang kapangyarihan. Kinikilala niya ang tapang ni Haitani, sinasabi na mas matatag ito kaysa kay Hisaki. Si Kanagi, naiinip na sa kanyang pasensya, humihingi ng sagot. Pinilit niya si Haitani na ibunyag kung ano ang ginawa nito sa kanyang ina, na patuloy na naghihirap sa loob ng bahay habang unti-unti nang umaabot ang lason sa katawan nito. Tumawa si Haitani, binansagan si Kanagi na parang walang kaalam-alam sa sitwasyon. Pagkatapos, may ngiti, ibinunyag niya ang katotohanan. Nasa daan ang kanyang ina, kaya't siya'y binalutan niya ng lason para patulugin. Ngumiti si Haitani, idinagdag na kung maang ay may maliliit na epekto lang sa kanya. Nanatiling mahinahon, hinihiling na maintindihan niya, kaya napatingin si Haitani sa kanya na may kaguluhan. Binigyang diin niya kung bakit kayo huhusga ng pamilya ng isang tao, sinong maaaring maging kanilang kasama. Tumatawa lang si Haitani sa salitang kasama bago biglang lumitaw sa likod niya, handang manakit. Makaligtas siya sa atake ni Haitani ngunit patuloy pa rin ang walang tigil na pagsalakay. Habang nananakit, ipinahayag ni Haitani na hindi niya kailanman magiging kanilang kasama dahil siya lang ay isang puppet na sumusunod sa kanilang mga utos. Inuuyam niya ito, sinasabing kapag naging mga alipin na ang kanyang mga mahal sa buhay, wala siyang ibang magagawa kundi sumuko, tinatawag siyang walang karanasan. Bago pa siya makakagalaw, tinapak ni Haitani ang kanyang paa at sinaksak siya, paasa pa ng tanong kung tama siya. Agad itong lumayo, nararamdaman ng matinding pangangati sa kanyang pisngi. Habang inaabot ang kanyang mukha, napagtanto niya na kumalat na ang lason. Ngumiti si Haitani, itinaas ang kanyang mga daliri, na ngayon ay may matatalim na karayom na may lason. Inaasaran niya na nasa katawan na nito ang lason. Ibinunyag nito na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-produce ng dosen-dosenang lason mula sa kanyang katawan na tinatawag na lason ng Phantom Bug, Deadly Vision. Nagreklamo si Haitani sa abala ng misyon na ito. Sinabi na kung gusto niya, maaari niyang ilabas ang mapanganib na knuckle-alasong gas sa 5 kilometro. Sod o paiikot nito, pero hindi maaaring gawin ito sa gitna ng lungsod. Sinasabi niya na papatayin siya ng lason sa loob ng 1 minuto maliban na lang kung pumayag siyang sumali sa kanilang organisasyon, na kung saan ay bibigyan siya ni Haitani ng lunas. Kung hindi, mamamatay siya. Iniisip niya ang sobrang kaalay-halay ng lason ni Haitani, na nauunawaan na para sa isang ordinaryong tao, ito ay tiyak na kamatayan. Nakatingin siya sa kanyang kamay, nagsasamo sa Diyos ng medisina, Valentine, na tanungin kung naroroon ba siya sa kanya. Yumugto ang mga tagapagtatag ang kanilang mga mata patungo kay Valentine, na tila nalilito at nabibigla. Humihingi ng paumanhin sa pagsulsul sa kanya ng bigla, itinanong niya kung pwede bang turuan siya ni Valentine kung paano itigil ang lason. Nagdadalawang isip, pumayag si Valentine. Nainis si Haitani, itinapon ang isa pang daluyong ng lason sa kanya habang nagtatanong kung ano raw kabulakan ang sinasabi niya. Agad siyang umiwas, ipinaliwanag na ang Aikido na gamit niya kanina ay hiniram mula sa Diyos ng mga kamay, si Kudohuma. Nabigla ang matandang lalaki na nasa kanya, natanto na nagawa niya na pantayan ang galaw nito mula sa isang sandali ng pagsasanay. Tumawag siya muli sa 10,000. Ang army slasher, si Hanoki, ang asul na sibat ng pagkapinsala, si Shimmer Kalkos, at ang makalangit na busog, si Margit. Sinasabi niya na inaral at naalala niya ang lahat ng kanila mula sa mga talaan. Binabanggit niya kay Haitani na ang mga tagapagtatag na dating iginagalang niya ay ngayon naroroon sa kanya. Iniwan niya si Haitani na naguguluhan. Ngunit sa halip na maramdaman ang takot, nagalit si Haitani, sumisigaw na ipapakilala niya siya sa isang mundo ng sakit. Lumalapit si Haitani sa kanya na may mga karayom. Lumukso siya sa tamang oras, at nagawa niyang iwasan ang atake. Habang naglandas ang pag-atake ni Haitani sa isang kalapit na puno, itong puno ay agad na nalanta at namatay. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Haitani ang isa pang pag-atake, sumisigaw na kung magluhod siya at magmakaawa, maaari siyang makatanggap ng isang antidotong makakapagbawas sa sakit. Binalaan niya na kapag siya'y nilamon na ng sakit, hindi na siya babalik sa normal. Mawawala ang kanyang isip sa kalokohan. Ngunit nananahimik siya, naghihintay habang papalapit ang kamay ni Haitani. Sa mismong sandali na abutin siya ni Haitani, biglang umiwas siya sa gilid,
inilagay ang kanyang palad sa dibdib ni Haitani at pinatutupad ang kamao ng Santo Wontak. Si Haitani ay dumudugo at umuubo ng dugo mula sa hagupit, na ikinagulat ni Wontak sa loob niya. Ang lakas ay nagpadala kay Haitani na bumagsak sa isang lamp post. Agad, sumunod siya ng sikaran gamit ang Fit of Light, Ilerson, na nagpadala kay Haitani ng malayong layo. Si Ilerson, na naninirahan sa kanya, ay namangha sa lakas. Gayunpaman, nakayang tumayo agad si Haitani at nag-recover. Sa sandaling yun, biglang nagpakita muli siya sa harap niya, at sumalakay gamit ang dalawang kamay. Nakayang mag-slip siya sa atake nito, nasira ang ilan sa kanyang mga needle, at ginamit ang Sharp Beak Coral attack, tumama sa tiyan ni Haitani. Pagkatapos, sinaksak ni Kenagi si Haitani gamit ang Dragon's Claw, ang skill ni Rowan, na nag-iwan kay Rowan ng pagkabigla sa loob niya. Hinawakan ni Haitani siya at ikinasa ang Flipper of Lilac, na nagpapalipad kay Haitani sa ere. Lumulutang, nagtataka siya sa nangyayari. Alam niya na dapat makulimlim ang pag-iisip dahil sa lason, at dapat ay naapektuhan na nito ang nervous system. Pero si Kenagi ay patuloy pa ring kumikilos, malakas at walang sugat. Ikinasa ni Kenagi ang Magus of Truth, Meltius Silentios, at inilabas ito kay Haitani, na nagdulot ng malakas na paglulunsad ng enerhiya na nag-iwan sa lahat ng tao sa lungguhit ng kaba. Natarante si Hanuki, tinanong niya ang mga tagapagtatag kung nakita nila yon, at sinabi sa kanila na pagkatapos nilang talunin si Haitani, nagsimulang gayahin ni Kenagi ang lahat ng kanilang galaw, parehong pisikal at mahika. Idinagdag niya na hindi niya iniintindi kung ang lakas ni Kenagi ay galing sa Crest of Nothingness, pero interesado siya rito. Sumang-ayon ang mga tagapagtatag, nagmungkahi si Hanuki na sila ang mag-ensayo kay Kenagi, naniniwala siya na kung sila ang magtuturo sa kanya, magiging pinakamalakas na awakener siya. Sa ibang lugar sa bubungan, may mga taong nakabalabal na nagtatakbo at tumatalon. Isa sa kanila ang nagmamadali, ibinubunyag na sinusundan na sila ng mga guild ni Nemo si Kenagi, kaya dapat silang kumilos agad para mahuli ito bago nila. Biglang sumulpot si Midori sa likod niya, nagtatanong kung totoo ba na marami sila. Nataranta ang lalaki, ngunit tahimik na sinabi ni Midori na kung 5, siya na ang huli. Itinuro niya ang kanyang daliri malapit sa noo ng lalaki, binuhat ito, at ibinagsak ng malakas sa bubungan ng gusali. Nakikipag-ugnayan si Midori kay Rin sa pamamagitan ng tawag ng kanyang uwak, at agad itong sumagot, na nagsasabing dumating na siya. Panyanatag niya si Midori na walang mga awakeners sa paligid, ngunit ang susunod niyang salita ay nagulat si Midori. May iba nang nakapunta doon. Tahimik si Midori, naghihintay na patuloy ang kausap niya. Isiniwalat ni Rin na si Haitani ang dumagsa, isang mamahayag na S-rank na kilala sa kanyang husay sa lason. Dumating siya upang hanapin si Kenagi, ngunit siya'y lubusang pinagtagumpayan. Tinungo ni Midori ang bubong, kung saan nakahiga si Haitani, bibig medyo nakabuka, nagpapaisip kay Midori kung ano ang nangyari. Maya-maya lang, dumating sila sa bahay ni Kenagi. Pinagsama ni Midori ang kanyang palad, bumungad ang masiglang ngiti habang pinupuri si Kenagi. Ipinahayag niya ang tapat na paghanga, aminadong hindi niya inaasahan si Kenagi na magpapabagsak ng isang S-rank na mamahayag. Walang pag-aalinlangan, itinanong niya kung naapektuhan ba ni Kenagi ang lason. Kumatok-katok si Kenagi sa kanyang pisngi, iniaalok ang isang maliit na, mayenhing tugon. Pareho siya at ang kanyang ina ay nasa mabuti. Nagtataas ng kilay si Hanuki nang hindi kumbinsido. Pinapaalala niya kay Kenagi na kung hindi sa pagtulong ni Valentine, hindi niya malalampasan ang banta. Sa pagbanggit ng pangalan niya, suminghap si Valentine sa pagod, subalit kinilala ni Hanuki ang kanyang mabilis na aksyon. Nagpapahayag siya ng pasasalamat. Ang pagtatapos ng lahat sa loob lamang ng 5 segundo ay hindi basta-bastang gawain. Umiling si Valentine, sinasabi na hindi naman daw mahirap yun. Dahil nandito na ang tagapaglikha ng lason, ilang saksak lang ay sapat na para makuha ang kailangang sampol ng dugo at mahanap ang lunas. Tumahimik si Midori, ibinalik ang kanyang atensyon kay Kenagi. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala ng kanyang pagdating, at siniguro niya ito na maagap na naglaan siya ng mga hakbang laban sa mga samahan na target siya dahil sa mga pangyayari sa video ngayong araw. Habang iniintindi pa ni Kenagi ang lahat, tinanong na niya ang tanong na matagal na niyang iniisip. Nagtanong siya kung nagsisinungaling ba si Haitani nang sabihin ito na kaibigan ni Midori.
Diretso ang sagot ni Midori, kinumpirma niya na kasinungalingan yun. Idinagdag pa niya na maraming taong gumagamit ng kanyang pangalan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Matapos maayos ang usapin na yun, ibinalik niya ang kanyang pansin kay Rin. Tinanong niya kung tapos na ito, at biglang lumitaw si Rin sa kanyang tabi, pumapayag. Iniulat niya na naayos na ang lahat ng pinsala. Napalaki ang mata ni Kanagi sa pagtataka habang tinitigan ang kanyang bahay, ang kanyang bintana at pader sa likod ay tila hindi naaaninag. Sa ngiti, sinabi ni Midori, nagsasabing sila'y pumasok sa loob upang pag-usapan ang kinabukasan ni Kanagi. Si Kanagi, nakatitig at hindi makagalaw sa kinatatayuan, may halong excitement at kabalisahan sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, sinamahan si Kanagi ng kanyang ina sa gate habang may naghihintay na sasakyan para sa kanya. Hinimok siya ng kanyang ina na siguruhing wala siyang nakakalimutang dalhin, ngunit tiniyak ni Kanagi na okay lang siya at sobra-sobra ang pag-aalala niya. Hindi mapigilan ng kanyang ina ang pagtaka na ang bata na dati niyang inalagaan ay ngayon ay pupunta na sa lugar ni Midori. Ngunit, kumpiyansa si Midori sa kanyang ina na aalagaan niya si Kanagi at gagawing magaling na mangangaso. Nang marinig ito, ramdam ni Kanagi ang excitement, ngunit may bahagyang pangamba pa rin ang kanyang ina. Itinatago niya ang kanyang pag-aalala, ibinigay sa kanya niya ang kanyang almusal, sinabihan siyang kumain dahil wala siyang kumain ng almusal. Kahit hindi talaga niya ito kailangan, tinanggap ni Kanagi ito ng walang pagtutol. Isinabi ng kanyang ina ang kanyang pangamba direkta kay Midori, nagtanong kung haharapin ba ng kanyang anak ang panganib. Tiniyak ito ni Midori nang walang pag-aatubiling oo, kung kaya't ibinunyag ng ina ni Kanagi na laging nalulugmok ang kanyang anak hanggang sa ngayon. Napakalaking bagay para sa kanya na ipagkatiwala ang kanyang anak kay Midori, at alam ni Midori na kailangang mag-ingat sa bawat hakbang ni Kanagi. Sinasalbahe ni Son si Midori tungkol kay Kanagi, pero bilang isang ina, hindi maiwasang magkaroon ng kaba. Sa tiwala sa sarili, siniguro ni Midori sa kanya na magtuturo siya kay Kanagi hanggang sa wala na itong mahina. Nang marinig ito, sa wakas pumayag na siya na iwan si Kanagi sa kanya. Habang sumasakay sila sa sasakyan, si Rin, ang driver, tumingin kay Midori at nagtanong kung talagang okay ba na gumawa ng ganong pangako sa ina ni Kanagi, kahit na sila rin ay hindi sigurado sa hinaharap. Sandali lang, nag-alala si Midori, tumingin sa salamin sa likod at nakita ang ina ni Kanagi na binibigyan siya ng huling payo, sinasabi kung paano iwalay ng tama ang mga damit at paalala na huwag maghailata ng hubad o baka magkasakit. Sa nakita ang pag-aalala nito, may determinasyon na bumalik sa mga mata ni Midori. Tahimik na pinanumpaan niya na gagawin ang kanyang best. Habang si Kanagi, itinatago ang kanyang damdamin, nagpaalam ng huling beses. Habang papasok na siya sa sasakyan, ipinaalala ng kanyang ina na bumalik siya para sa bagong taon. Habang nilalayo na nila ang sasakyan, tinanong ni Midori kung okay ba si Kanagi. Umiamin si Kanagi na kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin ng malakas. Si Midori ay yumuko. Nakayuko si Kanagi sa upuan, sinasabihan siyang gawin ang anuman niyang gusto, kahit kumain o magpahinga. Habang tumitingin sa paligid, napapansin ni Kanagi ang mga baon na inihanda ng kanyang ina, na maayos na nakahilera sa tabi niya. Binuksan niya ang baon, habang ang mga salitang iniwan ng kanyang ina ay bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Habang binubuksan niya ang takip, napunta ang kanyang mga mata sa isang maliit na mensahe ng swerte na maingat na inilagay sa chop na baboy. Ang simpleng galaw ay dumurog sa kanya, nabuksan ng damdamin na hindi niya inaasahan. Tumigil siya sandali, nagmumuni-muni sa lahat ng pag-aalaga at sakripisyo na kanyang ginawa para sa kanya. Isang tahimik na pasasalamat ang tumatagos sa kanyang dibdib habang siya'y nagsisimulang kumain, bagamat may kasamang pamalo ng mga hindi pa natutulak na luha. Si Rin at Midori, na nakaupo sa tabi, nagpalitan ng tingin ngunit nananatili silang tahimik, pinapayagan siyang maunawaan ang sandali sa kanyang paraan habang nagpapatuloy ang biyahe. Pagdating sa